Ang project natin ngayon, gagawa tayong hanging plants. Gamit nitong puno ng kawayan. Bandang ibaba po ito. Ito po yung part ng kawayan na matibay. Nilagari ko lang ito. Tapos ito naman yung Cattleya orchids. Mabango po ang bulaklak nito. Para siyang perfume. Pumutol naman ako ng alambre. Tansyahin ko lang ang haba. Ang kailangan doon sa ating pagsasabitan. Pagkaputol, itali naman natin ito sa bandang itaas ng kawayan. Kahit ano pong pantali na gusto ninyo, pwede po natin gamitin dito sa kawayan. Siguraduhin nyo lang po na matibay ang inyong pagkakatali dito sa dulo para pag malakas ang hangin, hindi siya basta-basta mahuhulog. Dinoble ko nga po pala itong aking alambre para sure na sure tayo na matibay ito. Pwede nyo rin po ako sundan. Ayan po, pwede na po ito. Pwede na po natin itali yung Cattleya orchids dito sa ating kawayan. Ito naman yung bunot. Ginupit ko lang po siya sa 3 inches. Tapos dito natin pakakapitin yung orchids. Ayan guys. Himay-himayin lang po natin yung Cattleya orchids at kamada natin siya ng maayos. Pagkamada po natin ito ng maayos, pwede na po natin ito talian itong bunot para kumapit siya doon sa kawayan at hindi siya mahuhulog. Ayan, ganito lang po. Sundan nyo lang po ako guys kung gusto nyo pong gumawa nito. Yung mga tinuturo ko po sa inyo is madali lang po siya gawin. Ayaw ko po kayong mahirapan. At gusto ko, actual ko rin po siyang gagawin at ipapakita sa inyo. Ganito lang po ang gawin natin. Tinali ko lang po siya ng mahigpit. Ayan. So, kapit na po yung Cattleya orchids dyan. And then, pwede na po natin gupitin yung tali. Dito naman tayo magtali sa bandang itaas. Ayan, so napakadali lang po nito gawin guys. Kinamada ko lang po yung orchids and then nilagyan ng bunot, tinalian, mahigpit ang pagkatali and then eto na. Ang kagandahan dito sa orchids na ito is hindi siya tumataas. Ganito lang po talaga siya. Siguro mga 5 inches ito and then kakapal lang to ng kakapal. At ang ganda ng bulaklak nito, kulay puti na malapad tapos mabango. Pagkatapos natin idikit sa kawayan, dahil tuyo po yung mga bunot nito, diligan po natin siya guys. Ayan, ito po. Tapos pwede na po natin ito isabit doon sa part na medyo malilim. Ang mga orchids, doon po yan tumutubo sa ilalim ng mga puno, sa mga forest na lugar. Gusto ng mga orchids sa shaded area sila nakalagay. Ayaw po nila ng direct sunlight. Nabubuhay naman po sila sa mainit na lugar. Kaso nga lang, mabagal ang kanilang paglago at maaari pang maninilaw ang kanilang mga dahon. Pag-usapan naman natin yung pampabulaklak dito sa ating orchids at pampataba. Kapag naguhugas ako ng isda, yung pangalawang hugas doon sa isda, yun po yung pinandidilig ko dito sa aking orchids. Ang epekto ng hugas isda at pinandidilig sa orchids, yan po yung source ng pampataba. Kapag mataba na po ang inyong orchids, mag-apply naman tayo dito ng pampabulaklak. Bitchin naman po ang gagamitin natin. 11 grams na bitchin sa isang balding tubig. Haluin lang po natin ito. Tapos ito yung ipandidilig natin 2 beses sa isang linggo. Imagine nyo po kung meron kayong 10 ganitong nakasabit. Napakaganda po siguro tignan.